Dati kasi, kapag sinabing professional driver's license, lahat na nung code mo ay professional ito. Pero ngayon, hindi na, kasi per code na ang classification ng ating driver's license. Kaya pwede na tayong holder ng professional driver's license code at non-professional driver's license code sa iisang lisensya. Hindi po tayo pwedeng dumiretso sa professional driver's license code. Kailangan muna natin dumaan sa non-professional driver's license code. Sa new system po kasi ng LTO, sa driver's license code na natin ito makikita o malalaman kung professional driver's license ang isang lisensya o non-professional driver's license ito. Hindi na po sa driver's license card. Alam kong marami pa rin sa atin ang nalilito tungkol dito sa new system ng LTO. Tulad na lang po ng isang nagtanong, kaya ito yung bibigyang linaw o ipapaliwanag ko po ngayon sa inyo. Ito po yung tanong niya. Gusto ko lang maliwanagan, sir, kasi ako nag-additional code na ang code ko dati PL, Professional License, na may code na A1. Gusto ko sana i-add yung B1, B2. Kaso pinapipili ako, ang napili ko B. Tas nakalagay sa B ko NP, non-professional. Na dati naman akong PL, Professional License. Sir, yung A1 ko, di ba pwede, sir, masama lahat yan sa pag-add mo ng code? Dapat B, B1, B2. Sana, kaso pinapili ako. Sana maliwanagan ako sa bagong license ngayon, sir, kasi malaki gasto. Salamat, sir. Ang sitwasyon po ng nagtanong ay meron siyang driver's license na may code na A at A1 at professional ito. Ngayon po, magpapa-additional siya ng DL code B, B1 at B2. Kaso nga lang, pinapili siya ng isa lang. Dapat isa lang sa tatlo ang pipiliin niya sa B1, B2, B1 at B2. Ngayon po, ang napili niya ay DL code B. Ngayon po ang concern o tanong niya, una, bakit daw isa lang yung code na pwede niyang idagdag? Gusto niya yung tatlo, B, B1 at B2 sana. Pangalawa, bakit daw non-professional driver's license code yung B na pinadagdag niya? Samantalang professional driver's license naman siya. Code A, yung code A at A1 niya ay professional po kasi yon, professional code yon. Kaya nagtataka siya kung bakit non-professional yung code B na pinadagdag niya. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-update ka kapag meron akong bagong upload na video. Yung unang tanong niya, bakit isang code lang ang pwede niyang idagdag? Di ko po alam ang dahilan mo kung bakit gusto mong idagdag ang code na B, B1 at B2. Maaring gusto mo lang siguro idagdag o di kaya ay meron ka talagang sasakyan para sa code B, B1 at B2. Hindi naman po sa ayaw nila na idagdag mo lahat yan. Pero sa code B pa lang ay pwede mo na, o halos lahat na po kasi ng 4-wheel sa code B pa lang ay pwede mo nang imaneho dyan. Yung code B1 ay para ito sa van, jeep, saka minibus. Basta hindi lalagpas sa 5,000 kilograms ang gross vehicle weight nila. Yung code B2 naman, para ito sa mga delivery vehicles or carriage of goods. Pasok po dito yung L300 at mga mini truck. Basta hindi lalagpas sa 3,500 kilograms ang gross vehicle weight nila. Pero kung gusto mo talagang idagdag lahat yan, pwede naman. Wala naman pong problema doon. Kaso ang tanong, alam mo ba kung magkano magagasto mo kapag pinagsabay-sabay mo lahat yan? Ang magagasto mo dyan ay aabot o mahigit pang 12,000 pesos. Bayad pa lang po yan ng practical driving course or PDC sa driving school. Kasi bawat PDC ng code na yan ay 4,000 ang bawat isa. Iba pa yung bayad mo sa LTO office saka sa medical certificate. Tulad nga ng sabi mo, magasto, di ba? Isa pa lang yung pinadagdag mo, pero magasto na. Paano na lang kaya kapag pinagsabay mo yung tatlo? Pero kung kaya naman po ng budget mo,
okay lang naman. Sabihin mo lang doon sa LTO na gusto mo talagang idagdag yung code na B, B1 at B2 kasi nga magmamaneho ka ng van o di kaya ay L300. Yun ang sabihin mo sa LTO na magmamaneho ka ng SUV, van, jeep, minibus or mini truck o di kaya L300. Kaya nga gusto mo silang idagdag para gagamitin mo sa pagmamaneho mo. Yun po yung sabihin mo sa LTO. Pangalawang tanong niya, bakit non-professional driver's license code yung code B na pinadagdag niya? Samantalang professional driver's license naman siya. Yung code A at A1 niya kasi ay professional code ito. Sa bagong system po kasi ng LTO, wala nang naka-indicate na professional o non-professional driver's license sa harapan ng lisensya natin. Dati kasi, pag hawak pa lang natin ng lisensya, makikita na natin sa harapan kung anong classification nito, kung professional ba o non-professional driver's license. Sa bagong system po, sa code na natin makikita kung anong classification nito. Kaya yung tanong niya kung bakit non-professional yung code B na pinadagdag niya ay dahil kailangan niya munang dumaan sa non-professional driver's license code bago siya pwedeng maging professional driver's license code. Nakakalito talaga, di ba? Pero kailangan natin intindihin yan. Dati kasi, kapag sinabing professional driver's license, lahat na nung code mo ay professional ito. Pero ngayon, hindi na kasi per code na ang classification ng ating driver's license. Kaya pwede na tayong holder ng professional driver's license code at non-professional driver's license code sa iisang lisensya. Tulad po ng nagtanong, yung code A at A1 niya ay professional code ito. Pero yung DL code B na pinadagdag niya ay non-professional code. Sana maliwanag po yun sa inyo lalo na po sa nagtanong. Sana naliwanagan ka. Sa mga may case po na ganito, sana mapanood nyo ang video ito para maliwanagan din po kayo. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.